Asahang mas mapapabilis na ang paggulong ng mga kaso sa bansa kasunod yan ng nilagdaang bagong rules para sa preliminary investigation at inquest proceedings ng Justice Department. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Audrey, mababawasan na nga ang mga kasong nakatenga sa korte sa Pilipinas. Ito ay dahil sa pinirmahang bagong rules sa criminal procedure ng Department of Justice ngayong araw sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Malacanang press briefing kanina, pinaliwanag ng DOJ na papabilisin nito ang paggulong ng mga kaso sa Pilipinas dahil sa bagong patakaran ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings. Sabi ng kagawaran, sa pamamagitan kasi nito, malinaw na kung dati ay diretso na agad na isasampa ang mga kaso sa local courts, ngayon, kailangan muna ng masinsinang case build-up para dito ay magkatuwang ang mga kapulisan at pati na rin ang mga piskal. Ibig sabihin, hindi makakatuntong sa korte ang isang kaso na walang sapat na ebidensya. Narito ang pahayag ng DOJ. Sa bagong rules on preliminary investigation, sinisiguro po na hindi kayo makakasuhan or may isyuhan ng warrant of arrest sa isang kaso na walang ebidensya na hawak ang prosecution kasama ang law enforcement agents. Sabi din ng DOJ, sa pamamagitan nito, mababawasan na rin ang mga kasong nadidismiss o mababasura lang sa korte. Lalo na at sa tala ng DOJ, nito lang nakalaang taon, sa 30,000 na mga kasong naisampa sa korte, 7,000 ang nabasura o nadismiss lang at hindi umabot sa pagdinig o trial. For the last year, there were around 30,000 cases that were filed and 7,000 of these cases were dismissed, meaning they were not elevated to the court trial. There's no such thing as dismissal of cases anymore on the preliminary investigation level. Because of the case build-up, what happens is that the prosecutor should help the law enforcement. Hindi naman anya bago ito dahil nauna na itong gawin sa bansa noong naglabas ng Department Circular 20 ang DOJ. At sa loob ng isang taon, lumabas nga na nasa 93% na ang napapanagot na akusado sa kanilang mga kaso. Inaasahang sa pamamagitan ng pagpirma ng DOJ ngayong araw na ginagawa ng opisyal ang patakaran na ito ay mas tataas pa ang tinatawag na conviction rate sa bansa. Even now, we already have statistics showing that the case build-up mechanism is very effective. We already have a 93% conviction rate for all those cases that were subjected to case build-up in a 1-year period. Now that we have institutionalized these new rules on preliminary investigation, we expect the figure to be even higher. Audrey, mismong si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla naman ang pumirma ng bagong rules at isa sa napag-usapan ay yung kapansin-pansing pagbaba niya ng timbang. Ngayon lang kasi siya lumitaw sa publiko matapos ang ilang buwan mula nang magsagawa siya ng press briefing sa DOJ noong Marso. Paglilinaw naman ni ASEC Nico Clavano, tagapagsalita ng DOJ, na in good health pa rin si Secretary Remulla at kasalukuyan itong nasa maayos na recovery. Katunayan, bukas nga anya ay haharap si Remulla sa opisina niya sa DOJ para sa isang MOA signing. Samantala, Audrey, natalakay din naman sa press briefing kanina sa Malacanang ang higil naman sa extradition request laban kay Teves o kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sabi ng DOJ dito, nasa proseso pa ito at hinihintay lang matapos ang pinataw na 30 araw para makapag-apela si Teves sa Court of Appeals ng Timor-Leste. Pero tinitiyak nilang mapapauwi sa bansa ang dating kongresista para harapin ang mga kasong nakabinbin sa kanya sa korte. Pinag-usapan din naman, Audrey, ang hinggil sa pagbibigay ng 10 milyong pabuya para sa makakapagturo kay Pastor Apollo Kibuloy. At sa opinion lang ng DOJ dito ay dapat nga kahit walang pabuya, makiisa ang sambayanan para mapanagot sa batas ang mga akusado sa korte tulad na lang ng pastor. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.